Ako po si Fatima, 29 years old. Nandito ako ngayon para ibahagi ang karanasan na hindi ko makakalimutan. Nangyari ang lahat ng ito nung kakauwi lang namin galing syudad. Matagal din kami sa syudad at masasabi kong mas gusto kong tumira doon sa syudad kaysa sa probinsya. Kaya lang, wala naman akong magagawa dahil yung kumpanyang pinagtatrabahuan ng asawa kong si Melchor, biglang kinapitan ng kamalasan. Nalugi ang kumpanya. At dahil nalugi ito, isa ang asawa ko sa mga minalas at nawalan ng trabaho. Mahal, sorry ha. Alam kong sanay ka na dito, pero wala na akong trabaho. Alam nating pareho, pag wala kang pera, dito sa syudad, hindi ka mabubuhay. Kaya gusto ko sanang makiusap sa'yo na uuwi tayo sa probinsya. Di bale, maghahanap ako ng ibang trabaho. Kahit na anong klaseng trabaho pa yan. Basta ang mahalaga, may trabaho ako. At maibibigay ko yung mga gusto mo. At may pambili rin tayo ng mga kailangan natin. Ang sabi ng asawa ko. Probinsya? Mahal. Galing na ako sa ganyan. Alam ko yung hirap ng buhay doon. Baka naman magawan mo pa ng paraan yan. Baka pwedeng dito ka na lang maghanap. Bakit ba kasi kailangan nating umalis dito? Kung pwede naman na dito ka na lang maghanap ng trabaho mo, mahal. Ang sagot ko. Nung mga oras na yun, kahit na anong pag-iusap ko sa asawa ko, hindi pa rin umubura. Nag-empake kami at nilisan namin ang syudad. At yun na nga, nung nandito na kami sa probinsya, hindi maganda ang naging samahan namin ng mga biyanan ko. Dahil na rin siguro sa ugali ko, nung nasa syudad pa lang kami. Ang buhay ko kasi doon, bumabangon ako kung kailan ko gusto. Dahil maaga yung asawa kong gumigising. Kaya naman, siya na yung nagluluto ng mga pagkain namin. Wala naman kaming anak. Kaya, yung pagkain namin sa umaga, kakainin ko pa yun hanggang umabot ng tanghali. Dahil mag-isa lang naman ako noon sa boarding house. At dahil sa parating ganito, nasanay na akong ganun palagi. At yung nakasanayan ko na, nung nasa syudad pa lang kami, dala-dala ko yun nung nandito na kami sa probinsya. Ang alam ko nun, magagawa ko pa ang mga dati kong ginagawa. Yung buhay pala sa syudad at yung buhay dito sa probinsya, magkaiba pala. Nasabi kong magkaiba dahil madaling araw pa lang, naririnig ko na ang mga ingay ng mga plato at kaldero sa kusina. At hindi lang yan ha. Sumasabay din ang napakalakas na bunganga ng biyanan kong babae. Ang gusto niya kasi, pag gising na siya, gising na rin dapat ang mga tao sa loob ng bahay. At dahil palaging ganon ang ginagawa ng biyanan ko,
Kinausap ko na ang asawa ko at ang sabi ko sa kanya, "Mahal, bakit ganyan ang nanay mo? Bakit yung bunganga at ingay ng mga plato sa umaga laging sabay? Hindi ba siya nahihiya sa mga kapitbahay? Kasi sobra-sobra na yung ingay niya. Alam mo, kung hindi siya magbabago, uuwi na lang ako sa amin. Hindi ko kayang tumira dito. Para akong nasasakal. Pasensya ka na, mahal. Yan talaga ang nararamdaman ko ngayon." Ang sabi ko sa asawa ko, "Mahal, pasensya ka na kay nanay. Alam mo, sa katunayan, hiyang-hiya na ako sa iyo eh. At gusto ko sanang tanungin kung papayag kang dun muna tayo sa bahay ng kumpare ko. Mag-isa lang naman siya dun sa bahay niya. Hiwalay na kasi sa asawa. May isang anak. At yung anak naman niya ay inaanak ko. Kaya lang, kinuha daw ng asawa niya. Nung naglayas siya, sorry talaga, mahal ha, ang sambit ng mister ko. Naku, mahal, huwag ka nang mag-sorry. Okay lang. Salamat naman, mahal. Salamat dahil iniisip mo yung kalagayan ko dito. Oo, mahal. Gusto kong umalis na dito. Salamat talaga ha. Siya nga pala, matanong ko lang, bakit umalis ang asawa ng kumpare mo? Baka naman magkaroon tayo ng problema pag doon muna tayo. Iniisip ko din kasi, asawa niya yun eh. May karapatan din siya sa bahay nila dahil mag-asawa pa rin sila. Baka mamaya, sasabit pa tayo dyan, ang sagot ko. Grabe ka naman. Bakit ganyan yung iniisip mo? Alam mo, huwag kang mag-alala dahil ayon sa kwento ng kumpare ko, mula nung umalis ang asawa niya, hindi na ito nagpakita pa. Nahihiya na siguro sa pagkakasalang nagawa niya. Alam mo, yung misis niya ang gumawa ng hindi maganda para masira lang tuluyan ang kanilang pagsasama. Nasa abroad noon si paring Elmo. Yung asawa naman niya, naiwan doon sa bahay nila. Kasama yung inaanak ko. Nung mag-iisang taon na ang kumpare ko sa ibang bansa, dito na nagloko ang asawa niya. At ang naging kabit niya, yung isa sa mga driver ng tricycle na lagi niyang inaarkila. May nakakita sa kanila noon. Gabi na silang umuwi. At nakita ng mga taong pumasok sa loob ng bahay nila. Doon nag-umpisa ang chismis. Hanggang sa may binayaran si pare para mahuli ang asawa niyang may kabit. Pagkalipas ng ilang araw, nakita nilang lumabas ang kumari ko at ang kabit niya sa loob mismo ng hotel. Nung araw ding yon, nagkipaghiwalay na ang kumpare ko sa asawa niya. At sa ngayon, mag-isa na lang siya sa bahay niya. Doon muna tayo, mahal, para naman may makakasama siya kahit papano. Ang sabi ng asawa ko. Nung naging maayos na ang pag-uusap namin ng asawa ko, agad na naming inayos ang mga gamit namin. At pumunta na nga kami sa bahay ng kumpare niya.
Pagkalipas ng 3 oras, nakarating na kami doon. Huminto ang service namin sa tapat ng magandang bahay. May malawak na hardin at maraming mga halaman na nakatanim. At habang nakatayo kami sa harapan ng bahay na yun, isang machong lalaki ang lumapit sa amin. Nailang akong tumingin sa kanya dahil wala siyang damit pang itaas. Yung lalaki na yun ang unang nagsalita at ang sabi niya, "Uy pare, timing ang dating nyo. Kasalukuyan kasi ang inuman namin sa loob. Hali kayo, tuloy kayo," ang sabi nito. "Ganun ba pare? Timing talaga. Alam mo, matagal-tagal na rin akong hindi nakakainom ng alak eh." Pare, bago natin pag-usapan ang alak na yan, gusto kong ipakilala muna sa'yo ang asawa ko. Siya nga pala, pare, si Commander. Mahal, si pare Elmo. Elmo ang pangalan niya. Elmo Chickboy. Hindi, joke lang yun, mahal. Ang sagot naman ng asawa ko. Wow pare, grabe ka naman. Walang laglagan pre. Baka mamaya maniwala si Fatima ang pangalan ko. Ang mabilis kong sagot. Fatima, nice to meet you. Ako naman si Elmo lang ha. Hindi Chickboy, ang sagot nito. Sabay abot sa palad niya. Hindi na sana ako magkikipagkamay pa noon. Kaya lang, ayaw ko namang mapaya siya. Kaya yun, nagipagkamay na ako sa kanya. At habang nagkikipagkamay ako sa kanya, naramdaman ko ang pagpisil niya sa aking palad. Sabay kindat. At ang sabi pa niya, "Welcome to my house." At dahil sa mixed emotions na aking nararamdaman that time, salamat pare, yan na lang ang naisagot ko. Dahil sa magkahalong hiya at kaba na aking nararamdaman. Buti na lang at nagkataon nun na abala ang asawa ko sa pag-aayos ng mga gamit namin. Kaya hindi niya nakita ang ginawa ng kumpare niya. Nung mga sandaling yon, pumasok na nga kami noon sa bahay ni paring Elmo. At gaya nga ng sinabi niya, nagiinuman sila sa loob. Marami siyang mga bisita that time. At hindi lang lalaki ang makasama niya. May mga babae na rin. At dahil nahihiya ako sa mga taong nadatnan namin sa bahay ni pare, nakayuko lang ako. At habang nakayuko ako, tila napansin yun ni paring Elmo. Kaya naman, agad niyang sinabi na sunod daw kami sa kanya. At dun daw muna ako. Sumunod na nga kami sa kanya. At gaya ng sinabi niya, nagkulong muna ako. Sige, dito ka muna mare. Si pare naman, hihiramin ko muna. Ipapakilala ko siya sa mga tropa ko. Matulog ka muna ha. At tatawagin ka na lang namin pag wala na yung mga bisita. Ang sabi niya. Sige lang pare. Huwag mo na akong intindihin. Okay lang ako. Mahal, huwag masyado ha. Ang sabi ko. No worries mahal. Kaya kong kontrolin. Salamat ha. Ang sagot naman ng mister ko. Aba. Ang sweet nyo naman. Parang gusto kong magkaroon ulit ng asawa ha. Dahil sa
nakikita ko sa inyo ngayon. Tara na nga dun pare, iba na ang naiisip ko pag nakikita ko kayong ganyan. Ang pabirong sabi ni pare. Alam mo pare, kung gusto mong magipag-asawang muli, malaya ka naman Pwede kang maghanap ng makakasama mo sa buhay. Lalo na paggabi pare, ang sagot ng asawa ko. Pare, makipag-asawa kong muli. Kung makita ko na ang kagaya sa asawa mo. Malambing kasi at mabait. Hindi lang yan maganda pa. Ang sabi ni pare. Alam mo pare, kung gaya ng asawa ko ang hinahanap mo, wala na Dahil nag-iisa lang yan. Di ba, mahal? Ang wika ng mister ko. Oo naman pare, nag-iisa lang ako. Kaya, yung iniisip mong ganyan, nako, wala na yan. Wala naman akong kapatid Ang sagot ko naman. Nung time na yun, nakita ko ang kakaibang titig ni pare sa akin. Na parang may ibig siyang sabihin. At bigla kong naalala ang sinabi ng asawa ko. Yung sinabi niyang babaero daw ang kumpare niya. Nakaramdam ako ng hiya dahil sa mga titig ni pare. Kaya agad na akong pumasok sa kwarto. Yung dalawa naman, pumunta na sila sa mga tropa ni pare. Naiga ako sa kama at nakatitig sa napakagandang kisame. At habang nakatingin ako doon, si pare ang nasa isip ko. Alam kong mali ang nasa isipan ko. Kaya, mas minabuti kong libangin ang sarili ko. Bumangon ako at inayos ko ang aming mga damit. Pagkatapos kong maayos ang mga yun, binuksan ko ang pintuan ng dahan-dahan. Tahimik na sa labas. Umuwi na siguro yung mga tropa ni pare. Ang sabi ko sa isip ko. Dahan-dahan kong inihakbang ang mga pako patungo sa kusina. Nung narinig ko ang boses na nagmumula sa aking likuran at ang sabi niya, buti naman lumabas ka na. Pwede mo ba akong tulungan? Ililigpit lang sana natin yung mga ginamit namin. Ang boses ni paring Elmo. Pwedeng-pwede pare. Yun lang pala. Ganito na lang. Pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako sa ganito. Sige na pare. Hayaan mo na ako dito. Ang turan ko. Ano? Hahayaan? Nakakahiya naman mare. Tutulungan na lang kita. Ang sagot niya. Nung hinawakan ko ang baso, sakto naman na hawakan niya yun. At sa hindi inaasahan at hindi sinasadya, nahawakan niya ang kamay ko. Agad kong binatawan ang baso at kinuha ko na lang yung mga ibang plato na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Pagkalipas ng ilang saglit, pumunta si pare sa kusina. Pinipilit ko siyang iwasan dahil ayaw kong mapasama sa kanyang mga listahan. May itsura siya at malakas ang kanyang karisma. Kung hindi ko siya iiwasan, baka makagawa pa ako ng hindi maganda. Lumipas na ang gabing yun na hindi ko na kinakausap si paring Elmo. Nagiging maayos naman kahit papano ang samahan namin. Kahit na ganon ang kumpare ng asawa ko. Pero, pagkalipas ng isang taon, dito na naganap
ang isang pangyayari na hindi ko makakalimutan sa pagitan namin ng babaerong kumpare ng asawa ko. Sa araw mismo ng aking karawan, napagkasunduan namin nun na iinom kami. Masaya kaming nagiinuman nun. Gusto kong makipagsabayan sa kanila. Kaya lang, hindi ko na kaya. Kaya naman, nagpa siya akong magpaalam na sa kanilang dalawa. Pumasok na nga ako nun sa kwarto at agad na akong nahiga sa kama. Nakainuman ako that time, pero hindi naman ako lasing. Habang nakahiga ako sa kama, pinipilit kong matulog. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Balisang-balisa ako nun. Hanggang sa narinig kong bumukas ang pintuan. Wala nang ibang papasok sa kwarto. Ang asawa ko lang. Ang ginawa ko nun, nagkunwari akong tulog na. Hindi ako gumagalaw. Pagkalipas pa ng ilang saglit, naramdaman ko nang may tumabi sa akin. At nararamdaman ko nang dahan-dahan niyang hinahawi ang suot kong damit. Naka-miniskirt lang ako noon. Hindi ko yun pinansin. Dahil yun ang madalas gawin ng asawa ko. Yun bang kahit tulog ako, pag nakaramdam siya ng kakaiba, go lang siya. Kaya lang, ang labis kong ipinagtataka ay yung sumunod na eksenang ginawa niya. Pagkatapos niya kasing hawiin ang suot ko, naramdaman kong hinalikan niya at talagang kinain na niya ito ng kinain. Yun ang labis kong ikinagulat. Dahil hindi naman marunong kumain ang asawa ko. Nung naramdaman kong kumakain na ito, tinutulak ko siya. Dahil sa ginawa kong pagtulak sa kanya, hinawakan niya ang kamay ko. Sabay sabing, hayaan mo lang Mare, huwag mong pigilan. Pare, anong ginagawa mo? Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko. Dahil sa tanong kong yun, sumagot naman siya at ang sabi niya, sinabi ko naman sa iyo, di ba? Hayaan mo lang ako. Ramdam ko kasing hindi ka na masaya sa piling ng asawa mo. Lalo na paggabi. Hayaan mong gagawin ko ang lahat sa iyo. Sayang ka naman kasi. Kung hindi mo maranasan ang kakaibang ligaya. Ang malambing na sabi ni paring Elmo. Pare, mali ito. Huwag mong ituloy ang binabalak mong gawin. Kung malaman to ng asawa ko, siguradong hindi niya ako mapapatawad. Ang sagot ko sa kanya. Pwede ba? Huwag kang mag-alala. Mahimbing na ang tulog niya. Kilala mo ng asawa mo. Paglasing na siya, hindi na yun magigising pa. Ang wika naman niya. Nung time na yun, habang tinutulak ko si pare, lalo lang itong naging agresibo. Sobrang mapusok siya. Habang patuloy ang ginagawa niya, yung mga ginagawa ni pare, hindi pa yun nagawa ng asawa ko. Kaya, yun na siguro ang dahilan kung bakit ako nagpaubaya sa kumpare ng asawa ko. Oo, nung gabing yun, naramdaman ko ang kakaibang kaligayahan sa piling mismo ng kumpare ng mister ko. Pagkatapos ang matinding labanan, agad nang lumabas si pare mula sa kwarto namin ng asawa ko. At ako naman, kinakabahan ako dahil sa nangyari sa pagitan namin. At mula nung naumpisahan namin ni pare, madalas na namin gawin. Sobrang nag-e-enjoy ako sa kanya. At talagang ramdam ko ang mga bawat sandali
pagkasama ko na siya. Ang alam ko nun, magtatagal yung aming palihim na ugnayan. Kaya lang, pagkalipas ng 6 na buwan, nagulat na lang ako nung may kasama na siyang umuwi. Maganda at bata pa ang kasama niya. Nasaktan ako ng palihim dahil sa ginawa niyang yun. Pero alam kong wala akong karapatan para magalit dahil sa ginawa niya. Tila nagising ako at naisipan ko nang itama ang maling nagawa ko. Iniwasan ko na nga siya at dito ko na ding naisipang makipagsapalaran sa ibang bansa. Nag-abroad ako para tuluyan kong maiwasan ang kumpare ng asawa ko. Dahil sa aking ginawa, unti-unti ko nang nakalimutan si pare. Yung nangyari sa amin noon, hindi ko na hinayaan na muling maulit pa. Kaya naman, nag-ipon ako ng pera. Hindi ako maluho at mas lalong hindi ako lakwatsera sa lugar na pinuntahan ko. Kaya madali lang akong nakaipon. Sa ngayon, may sariling bahay na kami. At pinili namin yung lugar na malayo kay pare. Pero kahit na nandito kami sa malayo, pumupunta pa rin sila. Kasama niya ang anak at asawa niya. Pag pupunta sila dito sa amin, hindi ko na masyadong pinapansin para hindi na muling maulit ang nagawa naming pagkakasala. Dahil nangako ako sa sarili ko na hindi na ako muling magpapadala sa anumang tukso. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Fatima.